Isang pusong labag na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong pinitipon na ika'y parangalan. Handog ko'y pupuri sa'yo lang, Jesus. Handog ko'y papuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y papuri sa'yo lamang, Jesus. Okay na. Amen. Amen. So, opening prayer po tayo. Si Brother Arnel po ang siyang... Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, makapangyarihan sa lahat na rin po kami, Panginoon, sa amin ito. Muli, Panginoon, na ang mga kapitbahay namin dito, Panginoon, na kung saan makapagpapagpapagpapag sa iyong mga salita, na buksan mo, Panginoon, ang bawat isa sa kanila, Amen. kanilang puso at kaisipan upang may tanim ka sa kanila, iliman sa kanilang puso, Panginoon. Yes, sir. At hindi ka muling makakalimutan sa kanila ugad. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, sa tanghaling ito at i-bless mo, Panginoon, at samahan mo kami, Panginoon, sa aming gawain sa hapong ito. Alam mo, Panginoon, sinasabi mo sa Matthew na ang nagkatipo na 4 o 5 tao at Amen. ikaw ang pinag-usapan, Panginoon, narito ka sa aming kalagitnaan, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. So, wala muna tayong katotoo. Yes. And ibibigay natin kay Brother Arnel ang pagkakataon para mag-share siya ng Hawakan ko na nga lang. inspiration message bago tayo dumako sa pinaka-importanting bagay na ating pag-uusapan, which is yung salita po ng ating Panginoon. So, Brother Arnel, bibigyan ka namin ng pagkakataon to inspire bawat isa sa amin. Minsan, nung ako'y maging isang Christian, dumaan tayo sa nung una-una ko pa lang, hindi naman ako naging bina-Bible studyan ni Pastora, yung pastor namin na pinakananay. Noon pa man, dati pa tayo sa dating simbahan na Diyos-Diyusan. Katulad niyan. Katolik. Yeah. No? Doon nga, may dala akong Santo Niño na mali. Pasok ako sa bulsa ko eh. Kasi, ibig sabihin, noon pa man, ay mahal na natin ang Panginoon, di ba? Sa pamamagitan na kahit ng Diyos-Diyosan na gano'n. Pinagka-ano natin na kunyari siya yon. Pero mali pala noon. Nung nakapunta na ako dito sa Maynila, diretsuhin na natin, no? Na nag-resign ako sa trabaho ko within 10 years ako doon. 2004, naging driver ako ni Pastora. Hindi ako sinisira ng salita ni Pastora, Word of God. Hindi, driver lang ako. Ang sabi lang niya sa akin, kung gusto mo magsimba, dong, subukan mo, okay lang, walang problema. Kasi sabi ko, Pastora, hinahanap ko yung ang tamang pagsimba talaga, hindi yung maliliit na ito, hindi naman Panginoon yung maliliit. Sabi kong gano'n, sabi niya, sige, pumunta ka. At doon ko naranasan, mga kapatid, na nung mag-preaching ng aming pastora noon, na doon ko nalaman na iba sa lahat ng napupuntahan ko. Nakapunta ako sa iglesia, Katoliko, Baptist, nakapunta rin ako ng, basta halos Nagkanggaro ka pala. nagpunta rin ako ng Pilipinista. Wala akong, hindi ako na ano doon. Nung nagpunta ako kay Pastora, sinubukan ko lang, doon ako naantig yung, namuksan yung puso ko at kaisipan na kung saan ito na yung hinahanap ko na
ang tamang pagsimba at ang tamang pagyakit natin sa Panginoon na buong buo, na walang alinlangan. Dahil yung narinig ko yung preaching, walang pag-alinlangan, yung kumbaga sa walang sinasanto, ang matamaan ka kung matamaan. Ako natamaan talaga ako noon. Na pagdating nung preaching ni Pastora na at doon nabuksan ang aking puso at kaisipan na hanggang ngayon, dala-dala ko na siya hanggang sa nag-aral kami ng STP, nagbasa ako ng Biblia, doon ko nalalaman lahat ng gawain ng mga tao, lahat nandoon sa, kung babasahin natin, 4 na bisis ko na natapos pagbasa yung Biblia, doon ko nalalaman na ang lahat ng mga ugali natin, lahat nasa Biblia. Kaya, lalo ako na-inspire at hindi na ako umalis. Sabi ko, nanako ako na mawala man yung sino mang mawala sa buhay ko, iiwan man ako man mag-isa, pero hindi na ako bibitaw sa Panginoon. Kaya magmula ngayon hanggang sa nagkaroon ako ng ministeryo sa Mindanao, kaya lang hindi tayo pinalad sa lupa dahil nabili natin, kaya lang binayaran dahil ayaw mabawasan yung lupa na binayaran din yung nabili ko lupa doon. Alam nila yun. Nagministeryo na ako sa pastor na talaga ako, nagpastor na ako doon. Nagpagawa ako ng ID. Kaya gusto ko talaga sa Mindanao kasi nandun yung lahat ng pamilya ko na wala pa sa tamang pagsisimba. Gusto ko maihahon sila lahat para sa pagdating ng panahon, mawala man ako, sino mang mawala sa amin ay mapalagay na sa maayos. Ibig sabihin, ang kaluluwa natin, itong katawan natin, baliwala ito. Ang kaluluwa natin ay mapapunta na sa langit, hindi na mapupunta tayo sa impyerno. Kasi kung ayaw mo, maniwala ka sa hindi, dalawa lang pupuntahan natin. Kung tatanungin ko kayo kung saan ang gusto niyo, langit ba o lupa, ay impyerno. Siyempre, walang sasagot na impyerno, di po ba? Kaya, ngayon pa lang, kung marinig natin na ayaw niyo sa impyerno, tanggapin na natin Panginoon. Yes. Nung nag-Bible study ako sa balai ko, halos isang sako, may ganyan, may malaki, may maliit, may ganyan kalaki. Inano ko yun, nilagay ko sa sako. Pinakuha ng pastora namin, pinadala doon, sinulog ko doon sabi ni pastora, sulugin mo yan lahat, walang katuturan yan. Ngayon, yung balay ko nagsimba, ilang lang, wala pa mga siguro isang buwan na nangatak naman doon sa kabila kasi mayroon siyang nahirapan siya sa amin dahil akyat baba pilay kasi masakit yung paa niya pag umakyat. Kaya naawa din ako, sige Mari, kung gusto mo, basta sabi niya, hindi na ako babalik sa Katoliko dahil yung pamilya ko na nagkandalitsi-litsi ang buhay daw niya. Kaya pinabayaan ko lang kasi hindi naman, kung baga sa hindi na ako nagkukulang sa kanila. No? Sabi naman ng Panginoon, 1, 2, 3, pagsabihan mo kung ayaw, pabayaan mo na, di ba? Ganun yun ang kasi wala tayong magagawa. Yun yung gusto nila eh. Gusto naman natin na malangit sila, ayaw naman nila. Kung anong pinili nila, sige, wala tayong magagawa. Kaya, ang gawin natin, mga kapatid, no? I-inspire natin ang Panginoon sa buong buhay natin. Amen. Tingnan mo, subukan mo, kung tanggapin mo ang Panginoon, kung anong hingiin mo sa Kanya. Huwag mong sabihin na sinusubukan mo siya, talagang susubukan mo. Kung mayroon ka mang hihingiin, kung hindi niya ibibigay sa iyo, basta tanggapin mo siya sa puso mo, darating sa iyo. Sa ayaw mo sa gusto, bibigay sa iyo. Oo. Kaya mga kapatid, itong ating pagtipon-tipon, malaking bagay ito na makilala natin na lubusan ng ating Panginoon. At yun lang po, maraming salamat sa. Okay, maraming salamat kay Brother Arnel. Totally si Brother Arnel, ano po yan, may lisensya po yan. Pastor po yan sa amin. Yung lupa po niya na nabili, okay na yun, pasettle na yun. Kaya lang po yung bumili ng lupa doon, ayaw pumayag na yung
pa nila yung kasama. Ang lugar na po yun. Gusto buo. So, parang binalik yata, no? Yung binalik. Yung bayo. Kaya yung church po doon, hindi nagkaroon ng tuloy-tuloy. Pero, 4 years. pa rin 4 naman. years lang ako doon. 2 years. Pero stable pa rin naman yung mga kapatiran. Maganda rin yung nanay niya na bautismuhan bago nawala sa mundo. Nanay ko, tatay ko. Makinig ang salita ng ating Panginoon. Maybe, sa palagay ko, may purpose sa Panginoon. Siguro yung perfect timing na lang. Saka mabigat pa yung binitawan niya salita kanina kasi sabi kasi ng Bible, pag ayaw sumunod, bigay mo kay Satanas. Matindi yun, ibigay mo kay Satanas. Pag di nagbago, ibigay mo kay Satanas, parang pinapakita na pag ayaw mo sa Panginoon, wala ka mapahamak. Ganun po ang Biblia. Hindi ka napipilitin. Kaya kung nung linggo na arating kayo, makikita nyo na ang Diyos may order. Merong batas. May pinapagawa sa tao. Pero pag mali po yung action niya doon sa inuutos ng Diyos, may punishment. Tulad na lang kung gusto ng Diyos na tayo ay lumapit sa Kanya, tapos tayo lumalapit sa Kanya. So may punishment po yun. At darating po yun sa isang tiyak na oras na hindi po natin inaasahan. This time po, ang gusto ko pong ibahagi sa inyo, total po ay birthday po ng Sister Heart, ay yung tungkol po sa hangarin makilala si Kristo. Hangarin. O, iba po yung hangarin ha. Hangarin na makilala si Kristo. Yung talagang pipilitin mo sarili mo. Gagawin mo. Nakikilalanin mo talaga si Kristo. Iba yung nais, yung hangarin kasi parang nasa naman. Dalawang magkaparehas sa salita, pero magkaiba po yung kahulugan niyan. Hangarin at hangarin. Okay, magkaiba po yan. So, mabasahin ko po ang sinasabi ng Biblia sa Filipos. Kanina nabasa po namin ito. Filipos, Kapitulo 3, versikulo 7, 8 hanggang 14. 7, 8, at 14. Sabi po rito ng Bible, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na maaari kong ibilang na pakinabang, sabi po dyan, ay inari kong kalugihan. Verse 8, oo, inari kong kalugihan ng lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Kapalit daw ng lalong mahalaga. Ano kaya yon? Ang pagkilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon, ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kapuluhan, makamtan ko lamang si Kristo. Yung palang pinakamahalaga sa Kanya. 14, last verse. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ang buhay na hahantong sa langit. So si Apostol Pablo po, ito po yung kanyang hangarin. Yung hinangad po niya, yung isang bagay na malaman niya kung ano yung mas mahalaga. Okay, pero bago po yan, hilingin ko si Mama, siya yung mag-prayer sa ating pag-aaral natin. Tulang Diyos, maraming salamat sa araw nito, Panginoon. Buksan mo po, Panginoon, ang aming tututupan, Panginoon, na muli kami makikinig na iyong salita, Panginoon, ng Lord Jesus. Dalangin ko sa iyo, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang patuloy na gumabay at mag-ingat sa bawat isa, Panginoon, ng Lord Jesus. Dalangin ko sa iyo, Panginoon, sa mga oras na ito, ang iyong kapangyarihan, Panginoon, ang dumaloy sa puso't isipan namin, Panginoon, God, Lord Jesus. Dalangin ko sa iyo, Panginoon, ang maghahatid ng iyong salita. Dalangin ko sa iyo, Panginoon, na pagdaluyan mo lang siya, Panginoon, ng iyong pagpapala. Tago mo siya, Panginoon, sa iyong likuran upang maluwalhati ang iyong kapangyarihan, Panginoon, na maipahayag, Panginoon, ang iyong kabutihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, ayan, maraming po salamat sa prayer, sa opening prayer. So, dumating na po ba kayo sa stage na over yung pagmamahal sa isang tao? Yung parang die hard ka sa isang tao na dahil sa gustong-gusto mo yung isang tao, kailangan mo mapapansin, kailangan mong gumawa ng paraan para makilala mo siya, kailangan mong gumawa ng, sabi nga iba, first move na eh. Di po ba? Madalas pong nangyayari yan noon sa mga lalaki. Pag ang isang babae po napupusuhan nila, syempre gagawa po ng paraan para makilala. May iba nga pong mga kultura noon, hindi mo pwedeng hawakan basta-basta ang babae. Hindi mo siya pwedeng basta-basta dampian ng kamay. Dahil sa panahon noon, pag nahawakan mo, makakasalan mo na, pananagutan mo na. Hindi katulad ngayon na basta yung kaluluwa, okay pa rin. Nahawak-hawakan mo na yung buong katawan, okay pa rin. Di po, sa panahon natin ngayon, at ang nakakalungkot, kasi sa panahon natin ngayon, yung salita kong gagawin ko ang lahat para makilala ko siya, hindi na lalaki nagsasabi.
Babae na po ang nagsasabi. Gumako na para mapasakin siya. Parang hindi yata compatible, ano? Dapat lalaki po ang gumagawa nun. So, yan po ay sign ng sobrang pagnanais. Sign, maaari ang naging dahilan ay may hinahangad siya o dahil sa kanyang nararamdamang pag-ibig, yung emotion. Kaya po gumagawa siya ng paraan para yung isang imposibleng bagay mangyari. Para lang po maabot niya yung naisin niya. At yan po yung pag-uusapan natin ngayon tungkol po kay Pablo. Binasa po natin verse. Naku, kung makikilala niyo si Pablo, marami siyang sinakripisyo. Marami po siyang iniwanan. Sa panahon po natin ngayon, ganito na po yata yung madalas po sinasabi ng mga kabataan. Gagawin ko ang lahat, makilala ko lang si ganito, si ganyan. Ang tawag po nila sa iba dyan, yung love at first sight. Unang nakita pa lang, pero dead, in love na siya. Parang kami na. Nakita ko na yung future ko, yung mga ganyan ngayon, mga kabataan. Nakita ko na yung destiny ko. Wow, alam na kagad ha. Di ba? Kaya kahit na pagbawalan mo, ayaw magpa-awat. Tibok ng puso, no? Hindi natin alam kung talagang puso ba talaga yan o balong-balunan yan lang mo yung tibok na yan. Di ba? Sa panahon ngayon, hindi na po ginagamitan ng utak ang pag-ibig. Nararamdaman na po ang pinaiiran nila. Kasi gwapo eh. Mahal. Bisa naman po magdalasing naman eh. Yun ang problema eh. So nagkakasubuan na. No? So, pero po yung relasyon po natin sa Diyos, hindi po yan katulad ng crush o first sight. Yung relasyon po natin sa Diyos, yan po ay tunay po na kaugnayan sa Diyos na umuunlad po yan sa tinatawag na commitment. Pagka tinanggap mo ang Panginoon, dapat meron kang commitment. Dahil mahalaga po yung tinatawag po na eternal relationship. Para din po yan sa mag-asawa. Na kapag may commitment po yung bawat isa, yung pag-ibig po sumasagana. Ibig sabihin, nagtatapat po yung bawat isa. Pag wala pong commitment, maghahanap ng iba yung isa. Either babae o lalaki ang maghahanap ng iba, hahanapin nila yung wala doon sa partner nila. Kaya marami po ang nagkakasala. Sa panahon natin ngayon, rampant talaga. Yung kabit pa nga matapang eh. Sa panahon natin ngayon. So, ito po, mahalaga po ang isang bagay kung ito po ay ayon po sa will ni Lord. Dapat maging matalino po tayo sapagkat ito pong pinapahayag po ni Apostol Pablo tungkol po sa kanyang layunin. Isa lang po yung mahalaga sa kanya, yung makilala niya si Jesus. Kahit na po ano yung maging kapalit. Ngayon, balik natin. Hangarin ko bang makilala si Kristo kahit anong kapalit? Paano kung di na ako pansinin ng mahal ko? Paano kung mawawala na ako ng trabaho dahil kay Kristo? Alam niyo po, pag minahan niyo si Kristo, hindi ibig sabihin puro pagpapalang matatanggap ninyo. Eh, hindi po ganyan ang disenyo ng buhay. Ang disenyo po ng buhay may pagpapala, pero po, parang ano lang po yan, parang yung lifeline lang po ng hininga ng tao. Nag-i-inhale ka, nag-e-exhale ka. Ibig sabihin, may panahon na sagana ka, may panahon na hirap ka. Kasi kung puro kasaganaan, hindi mo nakilala ang Diyos. Baka hindi ka na tumawag sa Panginoon. Inaalaw ng Diyos minsan yung kahirapan para maalala natin siya. Pero kung minsan, yan ay bunga ng ating katigasan ng ulo. Dahil sa tayo mismo ang gumagawa na nagiging problema natin. Tutukuin ko po dito si Pablo. May mga bagay po na unang minahal si Pablo noon bago po si Jesus. Na parang tayo. Pero ewan ko lang po kung mahal pa talaga natin si Jesus ngayon ha. Kailangan po malaman po talaga natin kung talaga mahal natin si Jesus. Una po, mas minahal po ni Pablo yung relihiyon niya. Kasi siya po ay isang Hudyo. Ako po, parang sinasabi po niyang galing ako sa mga Israelita. Ako ay nasa bayan ng Panginoon. Isa akong Pariseo. Na parang pinakikilala niya, kasi ganito ang relihiyon ko, maliligtas ako. Parang sa panahon natin ngayon, pagka Bible study tayo, ay siya ako, hindi ako pwede dyan. Katolik ako, hindi ako pwede dyan. So para po bang ang relihiyon ang magliligtas sa tao? Tignan po natin dito. Kailangan po yung relihiyon, tama po yun. Pero hindi po yan ang mas mahalaga. Ang relihiyon po ay isang kapamaraanan para po ang isang tao ay maging maayos po yung relasyon sa Diyos. Malaman niya yung kalooban ng Diyos, mabuhay siya ng may kabanalan, ituturo niya sa simbahan. Kasi kung dyan lang sa kantuhan yan, sugan lang, malalaman natin dyan.
Pakakismisan lang po makuha natin dyan. Wala pong magtuturo rin dyan ng tungkol po sa paglakad sa kalooban po ng ating Panginoon. Sabay tawa si nanay, hindi po ba? Relate si nanay. Pero itong religion po, dito po tinuturo yung salita ng Diyos. Dito po tayo pinapakain ng spiritual, mga kapatid. Dito tayo pinapasagana, kaya mahalaga po yung religion. Ito po yung kasangkapan para mapaayos po yung ating relasyon. But it doesn't mean na may religion ka na, pasok ka na sa langit. Hindi ka pa rin mailigtas ng relihiyon. Sabi po dyan, ngunit sa kalagayan po ni Pablo bilang isang Hudyo, mas pinagyayabang po niya yung pagiging Hudyo niya. Naging mayabang din po si Pablo noon nung hindi pa siya apostol. Sabi niya, Hudyo ko kaya may karapatan ako. Meron akong bahagi sa karya ng Diyos kasi kung babasahin niyo po ang Biblia, lahat ng Hudyo, ayon sa pangako ng Diyos, sila lang ang maliligtas. Yan po yan. Ngayon, sabi po niya, ayun kanya po pagiging relihiyoso, pinagmamalaki po niya yan hanggang sa nakita po niya na meron po mas mahalaga pa pala kaysa rito. Nakuha niyo po yung point? May mas mahalaga pa pala doon sa akala ni Pablo na mahalaga sa kanya. May relihiyon ako. Sabi niya nung una, hindi pa niya kilala ang Panginoon. Pero sabi po rito, dumating yung time na nalaman niya na may mas mahalaga pa pala kaysa sa relihiyon niya. Tuloy po tayo. Nahulog po siya sa maling akala na po yung panlabas na seremonya po ng relihiyon ay ang pinakamahalaga. Porque ba nagsisimba ka? Ligtas ka na? Yan po yung tanong dyan Na para sinasabi rin ni Pablo, lagi, ano po siya isa po siyang member ng Sanhedrin. Alam niyo po ba yun? Ibig sabihin, may mataas siyang katungkulan. Kung sa panahon natin, baka obispo yan. Diyan sa mga Catholic RC, di po ba? Roman Catholic. Maaaring obispo yan. O kung sa Iglesia ni Cristo, diakon yan. May katungkulan po siya, pinapakita po dyan. Kasi siya nga po yung leader sa lahat po ng mga umuusig sa mga Kristiyano sa panahon na yan. Pero tuloy po natin to. Subalit, hindi po pala ito yung pinakamahalaga. Maaaring ang isang tao po ay magyabang tungkol sa kanyang sariling relihiyon, ngunit hindi ito sapat upang maging matatag ang relasyon ng isang tao sa Diyos. Hindi po relihiyon ang basihan. Bakit tayo kailangan magkaroon ng relihiyon? Ulitin ko nga po, para tayo po ay gawing banal sa harapan ng Diyos, turuan ng mga bagay na ayon sa kalooban ng Diyos. Yun po yung gamit ng relihiyon. Pero hindi ka iaakyat sa langit ng relihiyon. Ngayon, malalaman po natin dyan, inakala rin po ni Pablo na higit na mahalaga yung kanyang lahi bilang angkan ni Benjamin, na nagpapatunay po na siya po ay tunay na Hebreo, ayon din po sa pangako ng Diyos, ngunit hindi po yun pinakamahalaga. Alam niyo po kasi ang halaga po ng lahi sa panahon noon, ang akala po ng iba, porque ito yung lahi namin, kikilalalin na ng mga buong tao. Halimbawa, lahi ako na mayaman. Malaki yung respeto ng mga tao sa'yo. Hanggang sa kapu-apuhan. At sa kultura po nila, ganun din. Pag may pangalan ka, may maganda kang lahi, kung aalamin niyo po ang buhay ni Pablo, mayaman po sila. Hindi po sila mahirap. Ginagalang po sila. At syempre, kapag meron kang yaman at ginagalang ka, proud ka sa sarili mo. At iisipin mo lahat ng tao, respetado ka sa kanila. Gusto mo, makilala ka, at andun po yung yabang na hindi po nawawala. Si Pablo po, bago naging apostol, ganyan po yung kanyang kalagayan. Akala niya, porque siya po ay galing sa isang angkan na kilala at may pa-relihiyon sa Panginoon, o mga tinatawag na relihiyoso, ay maliligtas din siya at mahalaga na yon. Hindi rin po sa katulad natin sa panahon na yan. Kahit yung nanay mo, yung tatay mo, asawa mo, mga anak mo, relihiyoso, pero wala kang relasyon sa Diyos, hindi yun mahalaga. Kasi hindi ka rin naman maililigtas ng kaibigan mo. Kami, hindi naman namin kayo maililigtas. Kahit sabihin na namin relihiyoso kami, kaibigan namin kayo, hindi naman kayo pwede sumabit sa mga paa namin pag nirapture na kami ng Panginoon. Dahil po ang kaligtasan, individually. Yung relasyon sa Panginoon, individually. Hindi porque kilala kami ng Panginoon, kilala natin kayo. Kailangan niyo pong lumapit sa Panginoon para makilala niya kayo. Kailangan magpakilala po kayo sa Panginoon. Hindi ba ang Diyos alam ang lahat ng tao? Yes, totoo. Alam niya lahat ng tao. At yung masamang tao, alam niya Pero pinag-uusapan po natin relasyon. Hindi porque siya yung creator ng lahat, may relasyon na yung lahat. Remember po, nasira ang relasyon ng tao sa Garden of Eden dahil po sa pagsuway ni Adan at Eva. Kaya hindi natin pwede sabihin ang Diyos ay mapagmahal. Dahil ang Diyos ay mapagmahal, nagayat po siya ng isang paraan para maligtas tayo sa krus. Pero ibig sabihin, wala po tayong relasyon pa. Kinakailangan po natin magkaroon ng relasyon sa Kanya. Now, si Pablo po, ito pa, siya po ay Pariseo.
Kumbaga, nakapagtapos po siya ng pinakamataas na pag-aaral. Mataas po yung natapos ni Pablo. Attorney po siya sa batas. Isa po siyang attorney. Hindi mo siya kayang talunin sa debate kasi talo pa niya si Duterte sa talino pagdating sa mga palusutan. Talo pa niya si Marcos pagdating sa pag-speech, napakahusay po niyang magsalita. Sa Bible po, kung mababasa niyo, nakipagtalo sa talino. Hindi natawag na debate. Argumento. Dahil siya po talaga may pinag-aralan sa batas. Ang ganda po ng kalagayan sa buhay, mayaman, may lahing maringal, may katungkulan sa simbahan, attorney, sumasahod yan ng malaki. Malaki po ang pera niyan. Hindi po katulad natin ngayon, sa kahit isang tuka. Ibig po sabihin, yung kalagayan niya, kahit wala pa si Kristo, baka mayahalin tulad natin yan sa presidente, malaki ang pera. Na hindi ko na kailangan ng Panginoon kasi may maganda na akong kalagayan. May lahi na ako. May sinasahod ako araw-araw. Pero that time, nung sumibol po si Jesus kayo sa lupa at sumibol po yung mga Kristiyano, siya yung leader na kinuha ng Sinedrin para lahat po ng Kristiyano ay patayin. Pinuntahan po niya ang lahat at isa po si Esteban dyan pinatay sa harapan niya. May mga tauhan po yan eh. Yung mga tauhan niya naghubat ng damit si Esteban po. Yung alam niyo, madalas sinasabi ni Esteban eh. Pinagbabato po yan hanggang mamatay. Hindi po sinaksak, hindi pinagbabato hanggang mamatay. So, parang napakahirap mamatay ng pinagbabato ka, di ba? Kasi ang kamatayan mo unti-unti. At si Pablo, hindi pa po Pablo pangalan niya noon. Saul pa. Nakaganyan lang po siya, tinitingnan po niya yung ginagawa doon sa tao na yon, si Esteban. Pero para po sa kanya, tama yung ginagawa niya kasi utos ng relihiyon yun. Hindi po ba may mga relihiyon tayo na may pinapagawa po sa ating ibang bagay? Marami pong mga akala nila, pag ginawa nila yun, naglilingkod sila sa Diyos. Akala nila kalooban ng Diyos yun. Pero hindi, katulad din po ni Pablo, naranasan po ni Pablo yun, nung Saul pa ang pangalan niya at wala pa po ang ating Panginoon sa buhay niya. Kaya kung payabangan lamang po ang pag-uusapan, may ipagyayabang po si Pablo. Ngunit hindi po ang mga ito yung nagbigay po sa kanya ng tunay na kahulugan ng buhay. So ngayon, tingnan natin, ano ba pwede natin pagmalaki sa Panginoon? Bakit parang ayaw natin minsan lumapit sa Diyos? Parang ang Diyos pa naghihintay, kaya lalapit itong anak ko. Anong araw, anong petsa? Anong oras na ako? Darating na ako pero ayaw pang lumapit sa akin. Kumisan po kasi, sa totoo lang, pinaghihintay pa natin ng Diyos. Eh paano kung yung buhay natin kukunin na pala bukas? Tapos ang plano natin lumapit sa Diyos isang taon pa. Maraming barriers, oo. Maraming hindrance. Maaaring trabaho, pangailangan sa buhay, mga problema, relihiyon na kinalakihan, asawa mo, anak mo, o yung kalagayan mo sa buhay. Alam nyo, sa totoo lang, nag-bless pa nga ako dito kay Sister Heart kasi hindi pa siya kinuha ng Panginoon. Naranasan pa niya yung birthday. Naalala ko yung kaninang umaga, naalala ko yung sinabi niya na nung itatakbo na sa ospital, napahinto na sa chapel at nagising na. Totally yung chapel na yung walang kapangyarihang buhay ng tao. Pero dahil kaya ka binuhay ng Diyos kasi binigyan kanya ng pagkakataon. Mahal ka pa ng Diyos kaya binigyan kanya ng pagkakataon. Ganon kapir ang Diyos natin. Kasi kung gusto lang ng Diyos, lahat ng tao puksain niya dahil ayaw lumapit sa kanya, magagawa niya yun. Pero ayaw po ng Diyos na isipin ng tao na ang Diyos ay hindi banal, ang Diyos ay napakadupit. Gusto niyang ipakita sa atin na may grace pa rin siya sa atin. Nabibigyan pa rin niya tayo ng oras at panahon para makalapit sa Kanya. Pero, meron po yung hangganan. Hindi po habang panahon na nabubuhay ka, paghihintayin mo ang Diyos. Ang masakit po nito, okay lang kung hindi nyo naririnig ang salita ng Diyos. Kasi pag naririnig nyo po yung salita ng Diyos, nagkakaroon po kayo ng pananagutan. Na tinuturo po sa salita ng Diyos kung ano yung dapat natin gawin. But sometimes yung tao, okay lang siyang makinig, pero hindi okay mag-apply. Yun po yung nagiging kasalanan po ng isang tao. Yung hindi po pagkasagawa kung ano po yung plano at layunin ng Diyos sa Kanya. Yun ang tungkulin natin bilang tao matakot sa Diyos at sundin ang Kanyang mga utos. Sapagkat yan yung buong katungkulan ng tao, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa katulad, pati bawat kubling bagay, maging mabuti man yan o masama. Si Apostol Pablo po, isa po siya sa naging kaaway ng Panginoon noon. Nung siya papunta ng Damasco para usigin ang mga mananampalataya, nagpakilala po sa kanyang Diyos. Binulag po siya ng Diyos at yun po yung naging dahilan kung bakit po siya ginawa ng Panginoong apostol ng mga Hintil. Ngayon papasok po tayo sa usaping nakilala niya si Jesus.
Si Pablo, nakilala po niya si Jesus. Isa po siyang kriminal, nakilala po niya si Jesus. Kriminal po siya ng mga Kristiyano ha. Hindi po yung basta-basta kriminal lang. Kriminal po siya ng mga Kristiyano sa panahon po na yan. Sapagkat ang mga Kristiyano po tinatawag po nilang erehe, mga likong pananampalataya. Kaya okay lang sa kanila na pumatay o patayin sila na parang batas din po ng sura sa Muslim. Okay. Ngunit sabi po dito ni Pablo sa verse 7, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon ay itinuturing kong walang kabuluhan ngayon. Binasa ko kanina, si Pablo po nagsabi dyan, yung daw pong mga bagay na pinapahalagahan niya noon, ano po ba yan? Yung kanyang lahi, yung kanyang yaman sa buhay, yung kanyang posisyon, yung kanya pong pinag-aralan, yung kanyang katungkulan, lahat po yan, sabi po niya dyan, itinuturing kong walang kabuluhan ngayon. Wala daw kwenta yon. Kahit ibig sabihin, kayo naglingkod sa simbahan, wala daw kwenta yon, sabi niya. Dahil sabi diyan, ang karanasan po ni Pablo sa Panginoong Hesus ay para pong isang love story ng dalawang dating magkaaway na naging magkasintahan. Mula sa pagiging persecutor, naging apostol. Mula sa isang pagiging mamamatay tao, naging lingkod ng Diyos. Tignan niyo po ha, kaya po wala pong tao na pwedeng sabihin, hindi na yan kayang baguhin ng Diyos. Dahil kahit ano ka, pag binago ka ng Diyos, walang magagawa yung mga tao sa paligid mo. Sino bang mag-aakala na si Pablo, na talagang sincero sa Sinedrin, magiging kasangkapan pala ng Diyos sa pag-aayag ng salita ng ating Panginoon? Naging apostol siya. At yung mga dati po niyang kasama, na namuhitin sa kanya, pati din po siya, binalak din siyang patayin. Pero dahil may plano pa ang Diyos sa kanya, hindi pa po yun agad nangyari. Now, tingnan po natin dito, sabi po dyan, dati po sa sobrang pag-ibig ni Pablo sa kanyang relihiyon, sa kanyang kultura, sa pinanggalingan po niya, sa pinag-aralan po niya, inisip po niyang wasakin yung Kristyanismo. Subalit po, nakilala niya si Kristo namang sigit pa po sa kanyang relihiyon, masigit pa sa kanya pong lahi, masigit pa sa kanyang pinag-aralan o yaman sa buhay. Dahil si Kristo po yung larawan ng Diyos na hindi nakikita, si Jesus po yung ipinangakong tagapagligtas ng lumang tipan. At nakita po niya ni Apostol Pablo, totally, hindi po niya nakausap si Jesus ng personal. Sa 12 disciples, sila Andrew, Mark, Peter, James, kasama nila yung Panginoon, yun nandito si Jesus Christ sa lupa eh. Pero si Apostol Pablo, hindi niya nakita ng mukhaan si Jesus. Pero nung siya po ay kinausap ng Panginoon, the loud voice, siya po'y ginawa pong isang apostol na mga hintil, mas yung eagerness po niya sa pagsunod, sa pagiging apostol, sa mga salita ng Panginoon, mas nahigitan pa niya yung mga apostol na nauna sa kanya. Tignan po natin doon. At mula po noon, si Jesus po na naging sentro na po ng buhay at pananampalataya ni Pablo. Kaya ang hangarin po niya ngayon, talikuran ang lahat ng bagay na dating pinapahalagahan niya, alang-alang kay Kristo. Hindi ko sinasabing iniwan niya yung kanyang bahay. Iniwan niya yung kanyang lahi. Iniwan niya yung kanyang pinag-aralan. O yung yaman niya sa buhay. Nandun po yun. Nasa kanya yun. Pero, ang pinapakita po niya rito, mas mahalaga si Jesus sa lahat ng meron ako. Kaya kong isakripisyo yan. Kaya kong iwanan yan. Yung pinag-aralan ko, kaya kong magpaabobo para lang sa Diyos. Yung lahi ko, kaya kong itakwil para sa Diyos. Kasi minsan yung lahi nagiging dahilan. Kaya hindi nakalapit sa Panginoon eh. Uy, mga ano tayo mga deboto tayo ng mga santo, bakit sasamba ka dyan? Pag sumamba ka dyan, itatakwil ka namin. Hindi mga ganyan pong pamilya. Na kuminsan, yung tao, ibig na lalapit sa Panginoon, hindi ka nakalapit kasi hinahadlangan na ng angkan. Subukan mo magpunta sa church na yan, wag ka nang umuwi rito. Wala ka nang uuwi ang pamilya. May mga kapatiran kaming ganyan dati na talagang kinukulong ng magulang. At sinasabi nga po, kung magsisimba ka, kalimutan mo na kami. Talagang may mga kapatiran na nagturo sa, nagpatuto sa amin, yung mga kabataan kasabayan. Pero ano nangyari? Pinaglaban nila yung pananampalataya nila. Hindi lang yung relihiyon, yung pananampalataya nila sa Panginoon. At nagtagumpay. Naging matagumpay po yung kanilang pagkipaglaban. Kasi kung wala naman tayong paglalaban, ano nga hanapin natin tagumpay? Paano mangyayari kalooban ng Diyos kung sa atin pa lang hindi naman nade-develop? May kakayahan po tayo lahat na ipaglaban ng Diyos. Kaya lang po minsan, takot tayo ipaglaban ng Diyos sa buhay natin. Sabi po sa verse 8, ang lahat ng bagay ay ipinapalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko namang si Kristo. Sabi po ni Pablo. So ano ba yung mga bagay na importante sa iyo ngayon para sa kay Pablo?
walang halaga yan. Si Kristo yung pinakamahalaga. Si Kristo yung pinakasentro kasi lahat ng mga bagay na yan, pwedeng ibigay ng Diyos eh. E paano, Brother Arnold, yung anak ko, yung asawa ko? Si Job, ang buhay po ni Job noon, nawalan siya ng mga anak, namatay yung mga anak niya. Pinakuwi siya ng asawa niya, nagkaroon siya ng maraming sakit sa katawan, na mga bukol na inuukod, nawala siya ng kaibigan, nawala siya ng lahat ng yaman. Pero hindi niya tinakwil ang Diyos. Nung nakita ng Diyos yung kanyang katapatan at pananampalataya, ibinalik ng Diyos sa kanya, triple pa, yung mga nawala sa kanya. Kaya kung sasabihin mo yung anak mo, asawa mo magiging dahilan, huwag kang mahal. Ipakita mo, kasi ikaw rin na magiging susi para sa kanila, sa mga mahal mo sa buhay. Huwag mo lang madaliin, in process po kasi yan. Hindi nagsimba ka lang ngayon, gusto ko sa susunod na linggo, kasama mo na buong lahi mo. Hindi po ganun ang proseso po ng ating Panginoon. Patience yan. May tamang panahon, pero meron po yung pagtatanim. Pero syempre, tayo mismo ang magpe-first move. Kasi hindi naman natin maipapakilala sa iba si Kristo kung hindi naman natin kilala si Kristo. What I mean, hindi mo pwedeng ibigay yung isang bagay na wala sa'yo. Di po ba? Ang maibibigay mo lang yung meron sa'yo. Kaya paano mo sasabihin sa kanila na magsimba kayo? Eh, hindi ka naman nagsisimba. Paano mo sasabihin sa pamilya mo na dapat makilala nila ang Diyos? Ikaw nga hindi mo kilala. Di po ba? Kaya ang sabi ko rito, ang kaya lang natin ibigay yung meron tayo. Kung inaasam po natin ang ating mga anak, ang asawa, makilala ang Panginoon, sa atin magmumula yun, sa atin mag-uumpisa yun. Yun lang madalas natin sinasabi, na minsan, mali po ang ating pananaw. Sabi nga ng ibang mga parents, gusto ko nga yung anak ko, makapunta sa church eh. Kapagsimba, ba't hindi ikaw? Sabi ko gano'n sa kanya, busy kasi ako, ibaling sila na lang. Ay para malabo yatang mangyari yun. Dahil kinakailangan sa atin magsimula yun. Pangalawa po, sabi rito, magbago po ng pamantayan kung paano po magiging matuwid at magiging katanggap-tanggap sa paningin ng Diyos. Winika niya, ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan. Sabi po ni Pablo rito sabi niya, kundi sa pananalig kay Kristo. Bakit hindi sa pagsunod sa kautusan? Bakit sa pananalig kay Kristo? Kasi kung susunod ka sa kautusan, baka yun ang ipagmalaki mo. Sisimba ko palagi. Ginagawa ko lahat para maging mabuti ako sa Panginoon. Hindi naman masama, pero hindi yun tama. Ang pinopoint po rito, pag may pananalig ka sa Panginoon, magagawa mo yung lahat nang wala kang isusumbat. Magagawa mong sundin ng Diyos, magagawa mong abutin ng iba, magsakripisyo para sa Panginoon. Kasi dahil sa pananalig mo sa Panginoon, ang tawag po ng pagtatapat sa pananampalataya. Pansinin niyo po yung mga tao na bumabase sa kautusan. Para pong ano yan para kang nasa isang lugar ng Bartolina na bawat gagawin mo, dinumero. Hahanapin niya sa'yo yung meron sa kanya. Pero ang pinopoint ko rito, pag Kristiyano ka at may pananampalataya ka sa Panginoon, yung pananampalataya mo magtutulak sa'yo sa sumunod. Na hindi mo kailangang hanapan ng iba. Kasi yung pananampalataya mo na yun, bunga yun ang pag-ibig mo sa Panginoon. Kaya magagawa mo kahit napakahirap na bagay nang walang reklamo at masaya ka pang nagagawa mo isang bagay kasi mahal mo ang Panginoon. Bunga yun ang pananampalataya. Pangatlo po rito, sabi po dyan, ang makilala si Jesus at ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Sa ganitong paraan, masasabi natin na nahulog si Pablo sa kanya pong pag-ibig kay Kristo. Ito po yung pinaka-importanting paraan. Na kung paano natin masusunod ang kalooban ng Diyos, dapat masiguro po natin na talagang nahulog tayo sa pag-ibig kay Kristo. Kasi marami pong lumalapit sa Panginoon para lang sa pagpapala. Gusto lang nila yumaman. Gusto lang po nila ng walang problema. Pero tanda po natin dito, ang mahalaga pong hinahanap ng Panginoon, yung pag-ibig natin. Parang ganito kasabihan yan Mahal kita kasi kailangan kita kasi mahal kita. Sa dalawang yan, parehas lang, pero magkaiba ang kahulugan. Hindi natin pwedeng kailanganin si Kristo, mahalin si Kristo kasi may kailangan lang tayo. Ang hinahanap po ng Panginoon sa atin, kailanganin natin siya kasi mahal natin siya. Yung pag-ibig natin, ang nagiging dahilan ng paglapit natin sa Kanya. Kaya, alin po tayo dun sa dalawa? Dapat nakasiguro po tayo, na nakastick tayo kung ano po yung mas nakakalugod po sa Panginoon. Amen. Yan po ang dapat po nating mabigyan ng pansin sa panahon natin ngayon. Kasi napakarami pong Kristiyano sa kultura po natin, okay lang po na tumanggap sila sa Panginoon. But did that know kung yung relasyon nila sa Panginoon okay nga o hindi? Ano yung purpose? Ano yung dahilan? Bakit sila lumapit sa Panginoon? At ano yung layunin nila ngayon? Kaya kapag nanalangin, minsan hindi sinasagot ng Panginoon kasi mali yung motibo. Mali yung motibo ng relasyon.
hindi lang po ng gustong hingin. Sa pagsunod po niya kay Kristo, nararanasan niya yung pagpapatawad, yung pagtanggap ng Diyos sa pamagitan po ng biyaya. So imagine niyo po ang sinabi rito sa pagsunod ni Pablo kay Kristo, naranasan po niya yung pagpapatawad ng Diyos at biyaya. Pag ang isang tao po hindi sumusunod sa Diyos, hindi po sa kanya ipaparanas yung pagpapatawad at biyaya ng ating Panginoon. Like I said, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw. Pag hindi ka sumusunod sa Diyos at ginagawa mo yan, mapapatawad ka ba ng Diyos? Di ba hindi? Kaya kapag sinusunod po natin ang Panginoon sa anumang aspeto, yung grace po ng Diyos napapa sa atin. Kaya nagkakaroon po tayo ng provision para patawarin tayo ng Diyos. Sabi nga ng iba, ng Biblia, patawarin mo nagkasala sa'yo. So pag pinatawad pinagkasala sa'yo, patatawarin ka rin ng Diyos. Pero pag di ka nagpatawad, di ka rin patatawarin ng Diyos. Kasi kung ano yung tinanim, yun ang aanihin. Hindi ka pwedeng maghanap ng ibang pananim doon sa hindi mo itinanim. Nagtanim ka ng puno ng mangga, maghahanap ka ng abukado. Wala pong ganun na makikita. So dito pinapakita po na naunawaan po niya na ang kaligtasan ay hindi po makuha sa paraan po ng pagpapagod. Hindi po yan tinatanggap dahil nagpapakahirap ka. Yung parang gusto mo sumbatan ng Diyos na, Lord, nagsakripisyo na ako. Lumuhod na ako sa simbahan mula pintuan hanggang altar. Na parang gusto mo patawarin ka ng Diyos dahil doon. Kahit lumuhod ka at lumakad ka palapit doon, kung hindi mo naman kilala yung tinatawag mo, at kung yung puso mo hindi rin naman maayos, hindi mo yung matatanggap. Hindi ka naman sumusunod sa Diyos eh. Diba? Gusto mo paboran ka ng Panginoon. Halimbawa na may hinihingi ka. Ingit na ako sa kapitbahay ko, Lord. Bigyan mo rin naman ako ng pera para makapili ng ganito. Kahit lumakad ka mula sa pintuan ng simbahan, papasok ng altar, hindi mo bigay ng Diyos yun. Kasi bunga ng inggit yun eh. Kaya hindi ko igagrant yan ng Panginoon. Sinikap po ni Pablo, sabi po dyan, sinikap po ni Pablo na makuha ang kaligtasan sa pamamagitan po ng mabuting gawa noon. Ngunit nakita niya na ang tao ay makasalanan at hindi po kailanman nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Sabi po dyan, at sa kabila ng kahinang ito, mahal pa rin ng tao ang Diyos, at mahal pa rin ng Diyos ang tao, at ibinigay po niya si Kristo na ating pong kaligtasan. Ipinapakita po ito na maging si Pablo, nahulog po siya sa maling paniniwala ng kaligtasan sa pamamagitan ng gawa. Pero hindi pala. Sa pananampalataya pala sa Panginoon. Yan po yung love story. Yung totoong pag-ibig. Bakit po sinasabi po yung pananampalataya? Sa pananampalataya po kasi hindi question yun. Kapag sabi pananampalataya, naniniwala ka sa Diyos. Kaya pag naniniwala ka, kahit anong sabihin, anong mga salita sa Biblia, gagawin mo yun nang hindi ka na nag-aalangan. Hindi ka na nagtatanong sa kung sino man, hindi ka na nag-aalinlangan. So alam ni Pablo na bagamat naging tapat siya sa kanyang relihiyon bilang Hudyo, hindi siya naging karapat-dapat sa Diyos. Naging karapat-dapat siya dahil minahal siya ng Diyos. Sabi po dyan, ang kanyang pag-ibig sa Diyos ngayon ay isa pong tugon sa ipinakitang kabutihan po ng Diyos sa kanya. Ngayon, iisa lamang po yung layunin na kanyang buhay, ang mahalin si Kristo na nagmahal sa kanya. Paano niya to ginawa? Alam niyo po, dito ipinapakita po rito na dapat mayroon din tayong tugon sa pag-ibig po ng ating Panginoon. Dapat tinutugunan din po natin kung ano ba, mahal tayo ng Diyos. Sapat na ba yun? Mahal naman ako ng Diyos, wala na tayong response. Meron po tayo dapat maging response. Siyempre kapag minahal ka ng isang tao, dapat mo yung suklihan ng kalapastanganan o kabutihan, di ba? Mamahalin mo rin siya. Hindi pwedeng isa lang yung nagmamahal. Hindi kayo magkakasundo niya sa loob ng bahay. Naghihiwalay kayo niya pagdating ng panahon. Ngayon si Pablo, yung kanya pong pagmamahal, ipinakita po niya kung paano niya ito tinugon. Paano siya nag-response sa pagmamahal po ng Diyos. Sabi po rito, nais niya na makibahagi sa mga paghihirap ni Kristo. Siya po ay namuhay bilang tunay na alagad ni Kristo na gumagawa para sa katuparan po ng misyon. Yun yung naging response niya. Ginusto niya makibahagi sa paghihirap ng Panginoon. Inilaan po niya yung buhay niya para sa Diyos at sabi po niya, gumawa siya para matupad yung mga layunin ng Diyos sa buhay niya. Sa bawat isa po sa atin, may layunin po ang Panginoon. At kinakailangan mapulfil po yun. Pero hindi yun mangyayari pag wala tayong ginawa. Pag hindi tayo nag-response. Pangalawa po, nais po niya mabuhay at mamatay para sa Diyos. Sino po sa inyong handang mamatay para sa Panginoon? May issue na kaya natin gawin yan. Dahil si Pablo, pinakita po yan. Ang mabuhay ay kay Kristo. Ang mamatay ay pakinabang.
Yan po ang sinabi ni Apostol Pablo. Ewan ko lang kung may mga Kristiyano ba magsasabi sa panahon natin ngayon yan. Kasi po, ngayon marami pong Kristiyano, pag sobrang init ayaw lumabas sa bahay. Ayaw mangaral, ayaw mag-solving. Sa init lang po yun ha. Eh ito si Pablo, mabuhay, mamatay kay Kristo. Kahit na po niya harapin ang lahat. Pangatlo, ninais po niya kamtan ng tunay na kaligtasan at muling pagkabuhay. Kaya yung pang-apat na response niya, nilimot niya ang nakaraan upang pagtagumpayan po ang laban ng buhay. Kung hindi po natin aasamin ng kaligtasan at hindi natin aasamin ng muling pagkabuhay, tayo lalapit sa Diyos. Tandaan niyo po yan. Kasi ang magiging dahilan lang po, kaya gusto natin lumapit sa Diyos, gusto natin maligtas. Kaya dapat maunawaan po natin kung anong kaligtasan yan. Ang kaligtasan po yan ay merong muling pagkabuhay. Mamatay ka ngayon, bubuhay ka pa rin ng Diyos pagdating ng panahon para makapiling mo siya. Yan po ang dapat po natin maintindihan. So nilimot po niya yung nakaraan niya. Kung ano man po yung mga sabihin natin na nagpapabigat, nagpapahirap sa paglapit niya sa Panginoon, pati yung lahat ng hindi mga gandang nakaraan, kinalimutan po niya yon upang mapagtagumpayan po ang laban ng buhay. Kasi pag dala-dala mo pa rin yung nakaraan mo, hindi ka mag-move on, hindi ka mag-grow up. Kaya nga po kinakailangan hubarin natin yan sa harapan ng Panginoon. Para lang sa ganun makakilos tayo ng maayos. Marami pong tao hindi makamove on kasi dala-dala pa rin nila yung nakaraan. Kaya nagkakaroon sila tinatawag na resentment, anger. Yung nakita at galit. Pero pag binitawan mo yan, galit ka nga mamaya, bukas wala na. O ilang minuto, wala na kasi binibitawan mo. Pag dala-dala mo yan, kahit taon na magkita pa kayo, baka magkasumpaan pa kayo. Sabi niya, nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Yun po ay walang iba kundi ang pag-ibig niya sa Diyos. At bilang pagkatapos po, wala na nga papantay sa pagmamahal ng Diyos para sa atin. Ang ating pong mission ngayon ay unawain, isabuhay, at ibahagi po sa iba. Ito po yung tunay na kahulugan ng pagiging Kristiyano. At patunayan natin na wala na pong mas mahalaga pa para sa buhay natin kundi si Jesus. Kung siya yung mahalaga, dapat priority natin siya. Ito ang dapat po natin may tuloy. So, yun lang. Maraming pong salamat sa inyo. So, Si nanay, may ako katago. kay nanay, walang kisap-kisap yung mga. Nakabless naman yan, bawal ba yan? So, darating tayo sa pag-aaral. Kasi Kasi, nakabless naman siya eh. Tuwing nakabless. Ang poon yan ay siluso ang ating Panginoon. Kaya bawal yan. ayaw yan. Panoorin mo yung, panoorin mo yung, kanina. Panoorin mo yung preaching kanina. Bakit nabanggit kaya tanong linggo yan, di ba? Pero hapyaw lang. Naniniwala ka ba sa Bible? Babasahin natin yung Bible. Hindi ako sasagot ng kung ano man yung pananaw ko. Pero sasagot ako ng sinasabi ng Biblia. Pero ako may pa rin. Ngayon, babasahin natin. Kasi natanong mo. Pabless naman siya eh. Bawal ba yan? Hindi ko sasabihin bawal. Pero babasahin natin kung ano yung sinasabi ng Biblia. Kaya tinanong kita kung naniniwala ka sa Biblia. Basahin natin yun. Dalawa to, isang Exodus chapter 20, tsaka Deuteronomy chapter 5. Teka lang po Para mabuksan yung, tama yan, nagtanong ka kasi kung hindi ka magtanong, hindi mabubuksan yung. Hindi sa akin to, hindi sa amin to ha. Baka, pag nagalit ka, Bible lang kalaban mo yung Biblia. Pag hindi kalaban, hindi kami. Sasabihin ko lang. Ano yun? Araw meron take ka. Tama yan. Binigay kasi yan, tapos kinuha ko. So ganito ang sinasabi ng Biblia. Uunawain lang natin mabuti. So, teka. Okay. So, basahin natin yung Exodus chapter 20, verse 1 hanggang verse 4. Ito kaya bumasa. Maliit yan eh, hindi ko makita yan eh. Ayan, sa tagat. Ayun, ayoko. Kailan lang. Kung ako na babasa ha, Hindi na, malaki. babasahin natin. Sige po, para maintindihan ko. Ito ang Exodus chapter 20, verse 1 to 4. Sabi diyan, ito ang sinabi ng Diyos. Sinabi po ng Diyos ha, hindi ko sinabi ha. Sabi diyan, ako si Yahweh, ang iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto at umango sa inyo sa pagkaalipin. Batas to, batas. Third, verse 3, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Sabi po niya yan ha, dapat ang Diyos lang talaga yung mahal natin. Verse 4, sabi diyan, huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan.
o kaya'y larawan o ribulto, sabi po dyan, ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa, nasa tubig. Verse 5, huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyosang yan, sapagkat akong si Yahweh ay mapanigupuin. Sabi po niya dyan, paparusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak, hanggang sa ika-4 na saling lahi. Alam niyo yung saling lahi, 40 years po yan. So kung ika-4 na saling lahi, 4, 8, 12, 16, 120 years ang parusa ng Diyos sa mga kaapu-apuhan natin. Kapag daw po tayo ay nagkaroon ng ibang Diyos, tutukuyin natin. Pag sinabi pong huwag kang gagawa ng larawan, ng ribulto, ng inanyuan, sa langit, kahit ang hell pa yan, kahit ang Diyos pa yan, sa lupa, kahit anong klaseng mga dyan, mga hayo, kahit yung demonyo, hindi mo pwedeng gawin, sa dagat, sa ilalim ng lupa, bawal lahat yan, kahit mga isda. Ang sabi po dyan, huwag din silang yuyukuran o sasambahin. Eh, hindi naman sila yung sinasamba namin kasi nananalangin lang kami. Pero lumunood ka, isa ka o worship. Yun po yung paggawa ng pagsamba. Kasi meron. Sabihin na natin, ang iniisip mo ay ang Diyos. Iniisip mo ay ang Diyos. Pero ang kaharap mo ay ribulto. Doon ka nakaluhod. So that's why nilalabag mo yung batas ng Panginoon na huwag gagawin. At the same time, ito po ang gusto ko po sabihin sa inyo. Wala pa nakakita ng mukha ni Jesus. Kahit mga apostol niya, hindi nga kilala yung mukha niya. Nung namatay siya, nabuhay siya ulit. Hindi ka kilala siya ng mga apostol niya. Pati yung mga po magpapako sa kanya, kung hindi pa siya hinalikan ni Judas, hindi pa siya magpapako sa cross. Kasi yung mukha po ng Panginoon, pabago-bago, wala po siyang personal na itsura. At ngayon po, yung mga larawan po na nakikita po natin binibenta dyan, binibili natin, mukha ng mga artista po yan. O di ang artista ang niluluhuran ninyo, sinasamba nyo pag gano'n. O kaya po, sinasabi po namin sa inyo yan na hindi yan kalugod-lugod sa Diyos. Kasi ang Diyos po ay mapanigubuhin. O paano naman po natin malalaman na sinabi ng Biblia na dapat hindi tayo sumamba sa ganyan? Paano natin sasambahin ng Diyos? May sinabi ko ang Bible para nabanggit ko rito kahapon. Meron din niya. Ang pagsamba po sa Diyos, mababasa po natin sa John chapter 4 verse 24. Ganito po yung sinasabi ng Panginoon sa John 4:24. Sabi po dyan, ayan, ang Diyos ay Espiritu, kaya sabi po dyan, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. It means, pag nagpupuri ka sa Panginoon, Spirit lang talaga, yung hindi mo talaga siya nakikita, then mararamdaman mo siya. Ay, yung katotohanan, kung ano yung tinuturo ng Biblia, yung tamang pagsamba sa tunay na Diyos. Dapat talagang ayon yun sa perfection and holiness niya. Dapat kung ano yung gusto niya, hindi yung gusto natin. Hindi natin pwedeng sagasaan ng Bible para po sa paniniwala at reliyon natin kinalakihan. May magsasabi, bakit noon nagpagawa ang Diyos ng mga larawan? Bakit bawal yan ngayon? Gusto nyo pong malaman, hindi po nakakalapit ang Israelita sa tinatawag kong Holy Temple. Nasa labas lang po sila kasi takot silang lumapit doon dahil pag lumapit sila, mamamatay sila dahil sa kasalanan. Ang nakakapasok lang po sa Holy of Holies, yung mga Levita. Sila lang yung nag-aalay. Kaya hindi ako naniniwala na pinagawa ng Diyos si Moises ng larawan para sambahin nila kasi hindi po sila nakakalapit sa temple. Sa tabernakulo, nasa labas lang po sila at malayo po sila. Kaya pag sumigaw po o tumunog po yung tinatawag po trompeta, saka lang po sila lumuluhod. Nasa labas sila ng templo. Kumbaga nasa labas sila ng simbahan, wala sila sa loob ng simbahan. Basahin niyo po yung Exodus. Makikita niyo po dyan. Yung sinasabi po ng Panginoon. Kaya ang nakakalungkot po, marami kasi talagang nakalakyan na po natin. Kaya sabi po namin, galing kami sa ganyan religion. Nalaman lang namin yung katotohanan. Kaya namin yan iniwan. Kaya hindi naman namin kayo pinupwersa dyan. Kaya sabi ko nga, may pag-aaral tayo dyan. Pero dahil tinanong mo, ayan ang sagot ko. Hindi ko sinagot dahil sa paniniwala ko. Hindi sa sinasabi ng Biblia. Pag sinabi ko pa nito, siloso yun. At alam niyo po ba yung pagkaselos ng Panginoon, lahat ng sumasamba sa mga Diyos-Diyos ang pinapatay niya. Nung binigay po niya 10 utos sa bundok ng Sinai, yung mga Israelita po nagawa ng sariling guyang baka.
Yun yung unang pagsamba. Yun yung una nilang sinamba. At pinatay ng Diyos lahat ng sumambaro. Lahat. Pintong bago. Kaya po, hindi masama na hanapin niyo yung katotohanan. Tama yung nagtatanong kayo. Ngayon, kung malaman niyo yung katotohanan, tanggapin niyo. Kasi talaga masasagasaan yung ego natin. Ito yung kultura namin eh. Pero kapalit ng pagtanggap niyo kaligtasan naman, yun ang mahalaga. Ako mapapasin niyo po kami, di ba? Wala kaming ganyan na sinasamba. Pag punta tayo sa church, wala kayong makitang cross doon. Walang ano man, di po ba? Imagine niyo lang po na yung buhay namin, galing kami sa mga magulong buhay. Pero nung nakilala namin ng Panginoon, inalaan namin sa Panginoon itong buhay ng paglilingkod. Nagtuturo kami ayon sa sinasabi ng Biblia kasi kapag nagsinungaling kami sa inyo, pag napahama kayo, pananagutan ko yun. Naimbis na pupunta na ako sa langit, parurusahan pa ako ng Diyos dahil nagsinungaling ako sa inyo. Matindi ang parusa na nagtuturo. Kaya po, maging open-minded po tayo sa kung ano po yung sinasabi ng Biblia. Hindi po porque, si Pablo, alam niyo po yung kultura nila, alam po yung lahi nila, yung relihiyon nila. Pero iniwan niya yon para kay Kristo. Dahil nalaman niya yung katotohanan. Siya rin nga nangaral, na lumayo sa mga Diyos-Diyos. Kung hindi po natin yan gagawin, wala pong mangyayari sa ating maganda. Meron bang sinasabi ang Bible na umiwas sa mga Diyos-Diyosan? Basahin po natin. Mabuti na lang naaalala ko. Baka sabihin niyo po kasi, gawa-gawa lang yan ni Brother Arnold kasi maraming alam sa Biblia yan. Yan. Sa'yo yan? May malaki at Itapon mo na lahat yan, huwag lang yung dalawa. Ito po yung sinasabi sa unang 1, Kapitulo 5, versikulo 21. Last verse po yan. Apostol po ni Cristo ang nagsabi. Sabi ko muna yung verse 20, sabi po niya dyan, at nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos at binigyan niya kayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo'y nasa Kanya, sabi niya at tayo'y nasa Kanyang anak na si Jesucristo. Ito yung tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Verse 21, mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Ay po maliwanag pong sinabi mo. Hindi biro-biro. Oo. Diyos-Diyosan po yan. Na kinakailangan alisin natin sa buhay natin. At sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Yun po ang dapat po natin tanggapin. Sapagkat yan po ang tamang pagsamba na hinahanap po sa atin ng Diyos. Kaya nga sabi ko kahit na bumilang ka ng taon sa isang relihiyon, ubusin mo ang edad mo, kung mali yung sinasamba mo, walang halaga yun sa Diyos. Magugulat ka na lang pag pinatulang ka ng Diyos, di pala ako sa langit, sa impyerno pala ako. Kasi hindi totoong Diyos ang sinasamba. Halimbawa, ako si Arnold, di ba? Si Brother Arnold ang sinasamba nyo. Akala nyo ako siya. Ako ba papayag nun? Siloso nga po ang Diyos Hindi papayag ang Diyos. Kaya ito po, yung warning niya, hindi lang sa atin yung parusa, hanggang sa ikatlo at ika-4 na sa aning lahi, yung parusa ng Diyos, sa mga aayaw sa Kanya. Bakit aayaw? Kasi hindi siya sinasamba Apo-apuhan ka. Apo-apuhan. Halimbawa, kung ay nagpadasal, di siyempre Katolik, ay namatay ka, nagpapadasal ka, hindi mo bawal din. Bawal din po yun. Kasi yan po, kung alam ko na nadaanan natin ng pagtalakayan sa prophecy, yan po ay sumulpot lang nung namatay po si Constantine na hinawakan na po ng Roma ang relihiyon ng Kristiyano. Tinawag lang na Kristiyano ang Roma. Yes. Pero hindi totoo. Ang totoo kay hawak ni Kristo. Yung mga apostol ang totoo. Opo po. Napag-aralan na natin yan O pala ko natandaan niyo pa. Diba? Parang naririnig. Yung pagdasal-dasal, basahin niyo lang, may libro ka, may Bible ka. Lucas chapter 16. Basahin mo yun kung yung mayaman at saka yung mahirap. Tignan niyo po Kung sinong nagdadasal, ang namatay ba o ang buhay? Kasi akala natin, di ba, pag nagdasal tayo para sa isang tao, maliligtas na siya. Kasi may doctrine of purgatory tayong kinalakihan. Pero pag binasa niyo po yung Lucas na sinasabi niya, Walang purgatorio doon. yung pong patay ang nananalangin sa Diyos para doon sa buhay. Na huwag nilang maranasan na mapunta doon sa kalagayan nila. Kaya
Ano po? Kahit anong panalangin mo dun sa kanila na napatay na wala na. At saka, Ako may at saka pag nagbasa kayo ng Biblia, manalangin ka mo. Para maunawaan. Maghingi ka ng wisdom sa Panginoon. Mabuti na lang pala. Direct sa Kanya. Mabuti na pala, may dala akong May Bible. meron naman. So maganda po ito. Pag ikaw manalangin, pag kinalabutan ka, ibig sabihin, tanggap ng Panginoon yung panalangin. Magbabasa ka, doon mo mabuksan yung isip mo. So ito po pinag-aralan Unawaan natin. mo. Pero magandang Bisaya ka po. Saya yan. Mindanao. Nag-gets ko kasi yung ano niya, mga salita. Hindi mo na-gets? Mindanao to. Kanina pa nga sinasabi, Mindanao siya. May dalawa nga yung Ikaw pangalan. ano? Bumili siya ng lupa sa Mindanao. Hindi ka pa yun. Saya. Bisaya, Sapon. Oo, nakakapon. Magkasabihan. Mga magkaka. Parehas lang. Kaya po, Kasi yung tono kasi. wag po kayo magalit sa amin ha. Kasi hindi naman namin sinisiraan ang religion. Si nanay, nabubuksan ito si nanay dahil nakita ko si nanay, sobrang Oo, kasi ayaw namin kayong makakalain yung nililigaw Wala mo namin. po, Diyos yan. Hindi Pero po wala kami. namin ang t-shirt. Oo, Diyos. Yung kapatid ko galing sa baptist, kinausap ko yun, nag-usap kami, pastor sa pastor. Kinuha ko yung kapatid ko galing sa kanila. Binigyan. Pastor pala yung ano mo, kapatid mo sabi sa akin. Okay. Ay sabi sa So akin, tayo mga konti ha. Tayo ay mag-picture taking muna. 1, 2, 3, 4. Isa pa. 1, 2, 3. Diba? Kita ba? Pasyadong ano ha. Ayan. So, okay. Pinagyan mong yellow Basta maging ano lang po kayo. Open-minded lang kayo sa salita ng ating Panginoon. Malaking bagay din po. Wala namang mawawala sa atin kung gusto din natin ang salita ng Diyos eh. basahin mo yan. Meron mawawala pag hindi tayo nakinig. Kasi mapapahamak po tayo. Baka sunod na mga ilang taon, matuto ka, mangaral ka na rin. Oo. Kasi Bakit kami naman? araw, Hindi ka na magtuturo. isa lang kami sa pakikinig. Oo. Mga pangaral ka na rin. Talaga ang ano natin. Nakikinig lang. Hindi mo akalain na maging ganyan. Hindi, ang alam ko lang no, suto pa lang sa kanto. Kapit bahay ko na rin sila. Ay, magdadasal ka. Oo, di ba? Prayer pa eh. Kasi nag-prayer pa tayo. Andyan, no? Para may pag-pray ka. Birthday mo eh. Birthday pala niya, no? Oo. Siyempre yun ang dahilan na magpunta natin. Lagay natin sa gitna ito. Dito ka sa gitna. Ikaw ngayon yung tinig sa gitna ng mga rosas. Ikaw yung rosas sa gitna ng mga tinig. Nandito kami para ipanalangin ka namin. Totoong pangalan na. Ganyan natin yung Ang totoong pangalan, Rowena? Gerald Diso. alias Heart Evangelista. Sige, yung kamay po natin, ganito natin ha. Salamat sa Panginoon. Nagkaroon tayo ng time ng pagkakatipon sa karawan po ni Sister Rowena. So let us pray. Dakilang Diyos, Ama namin banal na makapangyarihan sa lahat, purihin ka Panginoon sa oras nito. God. Salamat po Panginoon sa buhay ni Sister Rowena, Panginoon kung saan kanya po Panginoon dinadaos ang kanyang kaarawan, O Diyos. Lahat ng ito biyaya mo dahil sa kabutihan mo sa kanya at pag-ibig mo sa kanya, O God. At alam ko po Panginoon na may layunin ka sa kanyang buhay. Nalangin ko po Panginoon sa oras nito, Panginoon, iunat mo yung kanyang makapangyarihan kamay, O God, at abutin mo yung kanyang pangangailangan, O Diyos. Ikaw ang magsustig ng mga ito, Panginoon. Dalangin ko, O God, katagpuin mo siya, Panginoon. Nalubos kanyang makilala sa kanyang buhay, O Diyos. Dulutan mo siya ng malaking pananampalataya, O God. Pusong handang sumunod sa dakilang kalooban mo, O Diyos. At handang magtagumpay, ano man ang magiging kapalit ng lahat. Pinagkakatiwala ko siya sa iyong kamay sapagkat alam kong nais mo. Ang higit ko, Panginoon, na dapat masunod sa kanyang buhay. Nalain ko rin, Panginoon, na nawa, Panginoon, dakilang kalooban mo'y magtagumpay sa aming kapatid na ito. Sa kanya pong araw ngayon, Panginoon, at sa mga darating pang panahon, O God, nawa ang kanyang buhay. Gamitin mo, Panginoon, sa dakilang kalooban mo, una sa kanyang pamilya, pangalawa po sa dakilang layunin mo, Panginoon, sa kanya pong mga taong malapit po sa kanya. Maraming pong salamat, Panginoon, nawa, marami pang arawan dumating sa kanya, Panginoon, marami pang kalaman ng maunawaan niya, Panginoon, na makalakad siya sa dakilang kalooban mo. Sinasaway ko ang gawa ng kaaway sa kanyang buhay. Ano man distraction, stronghold na meron sa bahay niya, sa kanyang buhay, Panginoon, sa kanyang kasawa at mga anak,
anumang problema kanyang kakaharapin, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, tinatanggalan namin ang kapangyarihan at karapatan at itinatapon namin sa kalalimang walang hanggan. Sa mga oras na ito, dinedeclare namin ang tagumpay, ang kaayusan, ang kasaganahan, ang kapayapaan sa kanyang buhay, maging sa kagalingan na naman ng kanyang karamdaman. Ang araw na to, Panginoon, ay isang special para sa kanya. Kaya dalangin ko, Panginoon, maranasan niya, Panginoon, ang iyong kapagan, biyaya at pagpapala sa kanyang buhay. Lahat ng ito dinadalangin namin sa dakila mong pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ang init-init ko. Hindi lang ka, para naramdaman. Ramdaman mo. Kilang Diyos, maraming salamat sa biyaya nito, Panginoon. Hindi po pala naging birth mo, Panginoon. Ibalik niyo, Panginoon. Iwang, Di, one hold na, kay isa sarap naman. Panginoon. Nangangin ko sa iyo, Panginoon. Alinisin mo ito, Panginoon. Ugat na. Ang biyaya nito, Kuhan mo na, tahilot pag ka na. Kalakasan sa pisikalan nito. In Jesus' name, Lord. Amen. Amen. So, naramdaman ko na yung presensya ng Panginoon. Humol ni mo sa Sama mo na lang kaya. parang silig, gamay. Gamay lang silig, dito ka na mo parang. Yan, kaya na kayo, guys. Tanggal na. Tanggal na hangin. Hangin ba sa loob? Hangin na. Ay, yung salita niya, ano? Andyan? Oo, yun, dumating na. Hindi lang umano kasi. Guys, Ano tayo? Saman. Saka imong kuan, ang tama na nung para dili ka magdalawang isip. Oo, tanan. Ako, ang tagtang tanan. Magdalawang isip ang ano mo kasi. Bible, iwan mo yung Bible. Muna yung mong basahon minsan. Pag wala kang ginagawa, basa-basa ko. Ano yan eh, parang Old Testament to New Testament yan, yung Bible. Mura lang ito sa atin dati eh. Yung Bible na yan. Dati nagkaroon si Pastora sa akin yung Bible. Tuloy-tuloy yung live mo, walang patay. Binigay ko rin live. Tuloy-tuloy. Dinala ko lang. Di yan mawala. Dinala ko sa Bible Mindanao. mo, te. Pagka ano po tawag dito, i-subscribe na lang yung channel natin. Luy, suka. Sa gula na siya. Sa gula sa isang dalawa. Ano ba ito? Lapad ba? Lapad nga sukto icon. I-issue. Kaya lagi itong lapad. Ito na yan. Kasundo yan dalawa. Saya, man. Hindi ka hapon yung hapon sa buksa. Ay na kayo, wala ka namang ano. Bumili lang ako ng siguro. Ay kasi, pagka ano sa linggo, susunduin ulit kayo. Oo, para malaman natin kung marami, di kotse kunin natin. Naabutan natin yung worship ng isa. Oo, yung nakakapag-tuloy kayo. Diba nung Dapat maaga. Kasi Dapat maaga. late now, para di na masaya. Oo, pag-ayos na masaya. Kailangan, mga alas 7 makuha ko kayo dito. Asa yung asawa ka ron? Trabaho. Trabaho man ang Ayan, ibanan. ano natin, ganun kaaga. Pag linggo wala sila. Para maranasan natin yung worship. Kausapin yan. Talaga masarap. Isaya ba yung mga Oo, absurd talaga lahat. Pisahan mo. Gusto mo yan? Kaya sabi ko, hindi Minsan sila lang, nakarating. gapon. Udi Bisaya. Dito, sister, Heart, kayo? dun sa kanina, yung pinapasa yung channel, doon sa preaching ko na yun, nandun nabanggit ko rin yun. GCPP. Pero papyaw lang. Kuha na kayo na yan. Nga, buksan nga natin. Pwede ba? Opo. Hindi, bawal. Bawal? Kapag kumakain tayo para, sa susunod na Sabado. Hindi na ako maghapunan dito. Susunod na Sabado, hindi na ako Bawal magpapakita lang kay ito. Brother Arnold kasi Pila edad mo karon ay? Sinta, stinta. 79. Tinay, no? Mag-inti na ako, 62 pa. Bata pa ba? Sonic. Your enjoyment. Ano, ayaw niya pa kumain? Kuha na kayo. Bakit? Sino ba nagsasabing ayaw? Wala pala yung ano. Naghihintay lang ako ng bossing Kuha man. na ka na. Kanina pa kaya ako. Kanina pa kaya ako din yung kapakinggan. Oh, may lang Eh, mag-buhat. na ano lang namin. Dawat ka na siya. Na-enjoy akong pakinggan si Kuya Arnel. Na ilang araw, magpabautismo ka para sigurado ang gawatan ka nila. Ayun, tuloy-tuloy na magsimba hanggang kwaon ka. Ano ba? Sama kayo sa akin. Alam nyo, huwag nyo katamaran ang pagpunta sa church. Mas maganda yon, mas mahalaga.
Punong-puno ka na ng problema sa loob ng isang linggo, tapos hindi ka pa magsamba. Sorry, di ko nalagay. Okay lang. I'm sorry, kami may nauna yung taon, ani. Kay Balo, Kung ibigay mo sa Panginoon yan, kung ano man yung... kay Balo la ba ka Bisaya nga, hindi kay Biko day. Binili na yung mga asawa, ay, Hindi lang naman kami ang gusto. Sa ano pa yon? Sabado pa yon, uwi. Ay, lingguhan? Opo. Asa ba nagtrabaho? Searching lang naman yan. Sa? Sa JCP po. Antipolo, layo. Ay, layo nga yun. Ilang edad mo? Ito. 62. Kailan ko lang. Ako 70. Galis na lang natin. Ano lang ako? Welcome to Vineyard Hills. 2.5 Yes, million. mother. Puno ng ads to no? Ano yan? Yan yung binayaran. Bayad sa'yo yan. Nay, kuha ko na, Nay. Ay, pagsisilbihan ko Ay, na kaya nagkalaw ng ba? nanay ko na yan. Di ba mauna ba? Yan. Akong nanay. Kung ikaw na. Na kinuha sa Ito na Panginoon, 84. Yan. Pero nadawat na siya. Oh, makinig na salita Niluto ng ko yan, Diyos. minali-dali ko pa yan. Pero dumating. Handa na po ba yung mga puso Ate natin? Luz, kakatapos ko lang. Handa na mga Sabi mo, kaya mo na, iniwanan naman maganda mga kapatid na dahilan kung bakit po tayo nandito mga kapatid sa bahay sa babo ng ating Panginoon. So, basa po muna tayo ng Bible mga kapatid. Ay, mag-alala, may service kayo pag lindong. Para hindi ka napapagod pa. Pwede ka na yan. Puyog na pag Domingo kay asawa mo, walang mandre. Simba ka. Nakapunta na ako doon, nakabautismo na nga ako. Nabautismo na ba? Bautismo na siya. Kasabay ko siya. Yan po ang title po mga kapatid ng ating pong mensahe ng salita ng ating Panginoon ngayon. Disobedience to God attract punishment. Pero basahin po muna natin mga kapatid yung sinasabi po ng Biblia in Numbers chapter 20 verse 7 to 12. In English, and the Lord spake unto Moses, saying, take the rod and gather thou the assembly together, thou and Aaron thy brother, and speak ye unto the rock before their eyes, and it shall give forth his water, and thou shalt bring forth to them water out Alam mo, nag-birthday ako, water wala out of the rock. wala So yung thou anak ko, shalt wala yung feed the asawa ko. congregation in their Kasi mystery. dalawa kong anak And nasa Moses, school. verse 9, took the rod from before the Lord as he commanded him. Verse 10, and Moses and Aaron gathered the congregation together before the rock, and he said unto them, hear now, ye rebels, much we fetch you water out of this rock. Verse 11, and Moses lifted up his hand, and with his rod he smote the rock twice, and the water came out abundantly, and the congregation drank, and their beasts also. 12. And the Lord spake unto Moses and Aaron, because ye believed me not, to sanctify me in the eyes of the children of Israel, therefore ye shall not bring this congregation into the land which I have given them. Next verse po mga kapatid, Deuteronomy chapter 3 verse 25 to 26, the Bible say, I pray thee, let me go over and see the good land that is beyond Jordan, that goodly mountain and Lebanon. But the Lord was wroth with me for your sake, and would not hear me. Sabi po dyan. Nakita niyo po yung colon? Yung punctuation mark? Isa pong mahalagang kagamitan yan sa pagbabasa po ng Biblia upang maunawaan po yung nararamdaman niya. To separate independent clauses mga kapatid. Patuloy po tayo. Sabi po dyan, Lord said unto me, let it suffice thee. Speak no more unto me of this matter. At yan, semicolon po, makikita po natin yan. To highlights kung ano po yung ibig kong tukuyin ng salita po ng ating Panginoon. So, may request, Pastor Raquel. Okay lang ba yung luto ko? Aming Diyos na dakila sa lahat. Hindi namin idinudulog sa iyo ang sarap sa brother Arnold. Ha? Ganito na ko na anuman ang Hindi ko? Hindi lang magluto. Bilang, butang na lang diya. Ara, na juice o. Walang baso. May dito pa kami na pastor sa ibang bansa eh. Sigurado din. Pero Bobby naman ang pangalan niya. Upang ang bawat isa sa amin ay makasama sa nalalapit na pagbabalik. Sabi sa Ano ibang man ang Genesis, sasambitin ng yung aming apelido ko kapatid na ito, sa kanyang pangalan, Punta ka na lang dito kung hihingi ka. Bobby yan. panataya. Oo, alam mo. Isa lang tatay no? Punta ka dito kung hihingi ka. Nagkahapon natin ang Panginoon mga kapatid. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon mga kapatid.
Amen. So, upo na po kayo para hindi kayo All over tumagal. the world yan. Hallelujah. Kahit sa ibang 30 minutes yan. Sabi po dyan, 30 minutes. Umaba. Mahigit. Mahigit. Mga kapatid. Sometimes ang isang Kristiyano ay madalas po na nailikayat o natutukso sa paggawa po ng kasalanan. Sometimes akala ng isang Kristiyano, porque siya po mga kapatid ay lagi pong may connection sa Diyos, ay hindi na magkakaroon ng pagkakataon ang kaaway para siya ay ibagsak o linlangin. But mga kapatid, isa po sa mga paboritong kasinungalingan sa Satanas na gustong-gusto po niyang ibulong sa bawat Kristiyano, mga kapatid. Sa bawat sena po ng bawat mananampalataya, sinasabi ni Satanas, bibuan ka, talunan ka. Sasabihin po niya sa iyo palagi na bagsak ka na noon at babagsak ka pa rin ngayon. Darating sa time na babagsak ka pa rin, bakit ano ang gawin mo? Yan po madalas na binubulong sa atin ng kaaway. Na kung minsan kapag binibigyan po natin ng pansin, nagkakaroon po siya ng kapangyarihan sa buhay natin. Ngunit ang mismong pong katotohanan, mga kapatid, na narinig natin sa sinasabi niya, yun po yung totoong kasinungalingan. Yung mga kasinungalingan na yan, mga kapatid, ay nagpapahiwatig na alam ni Satanas na ganap kung kayang mabunin ang iyong layunin, mga kapatid. At ayaw po ni Satanas na maabot ko. Kaya naman, ang lagi niyong ginagawa, kung hindi kayo hahadlangan, i-discourage kayo Satanas. Hallelujah, hallelujah. If you believe your goals are God's will, dapat nothing can stop you. Kasi ano na siya. Dapat hindi ka nahadlagan. You have the authority by the Holy Spirit, mga kapatid, to send the angels and lead you. Alam mo, kapag tumawag ka sa Panginoon, laging nangunguna sa iyo ang ating Panginoon. But, kailangan pong maging tagapagbantay din tayo ng ating sarili. Sapagkat kapag napapabayaan po natin ang ating sarili, may pagkakataon na tayo po mga kapatid ay babagsak na hindi natin namamalayan. Akala natin ang pagsunod sa Panginoon ay tama na nga. Kung minsan, pinangungunahan natin ng Panginoon pero hindi natin yan mga kapatid alam. In Isaiah chapter 42, 45 verse 2, pinapakita po dyan mga kapatid. Para kasing hindi siya nandun, no? Kasi maliit kasi. Parang hindi yung mukha. Parang hindi siya ang ano. Diba? And cut it sunder and cast of iron. Yung linya po ng pag-atake ng Diablo, mga kapatid, idinisenyo po yan upang pahinain ang loob ng isang Kristiyano. Papagali ng kilos ng isang Kristiyano. Kaya kung mapapansin nyo, walang salad. development. Kuha mo siyang salad. Ang bagal ng improvement, mga kapatid. Taon na, pero baby pa rin. So mga kapatid, bigyan mo si Brother Arnold ng juice. huwag kang papayag. Juice. Huwag kang magpapadala. Dahil ang gagawin ng away sa atin, hihilahin tayo ng pababa para po hindi Juice na lang inano ko kasi kaysa mag-soft drinks UTI. Susunod po ng oras, napakiramdam po natin ay napakahirap po ng buhay. Yung klaseng pag-iisip po na yan, mga kapatid, ay hindi po nagmumula sa Diyos. May Diyos kang makapangyarihan, may Diyos kang nagpapala, pero pakiramdam mo ang hirap-hirap ng buhay mo. Ikaw, mga kapatid, ay makakuha ng mensahe sa Panginoon every time na ikaw ay dudulog sa Kanya. Magbasa ng Biblia, dadalangin sa Kanya, mga kapatid, makakausap mo siya. Pero kapag pakiramdam mo na sitwasyon mo sa buhay, ibig sabihin, unti-unti ka lang nakoconquer ng kaaway nang hindi mo namamalayan. God doesn't want you to be downhearted, mga kapatid, doubtful, confused, or worried. Gusto niya maging masaya ka. Gusto niya maging malakas ka. Gusto niya, mga kapatid, mapayapa ang isipan mo. Pero sometimes dumarating po yung kaligaligan sa buhay ng isang Kristiyano dahil kung minsan may kulang. Kumuha ka na ba, Tet? Para tapos ilagay mo dun sa dahil ano. kung minsan, Gawa nung dalawa. hindi tayo naka-align doon sa will ni Lord. Alam niyo po yung istorya po ni Moises, di po ba? Punuin mo para mabusog. Kaya hindi nila mga mabalik na lang, di ba? Pasok sana ng Kanaan. At makita po natin sa verse, mga kapatid, hindi po siya nakakot. Nay? You like? Sa matapat na lingkod, mga kapatid, aggressive yung eagerness po ng kanyang pagsunod. Ganon na lang po talaga. Wala pwedeng tumumpas sa kanya, wala po siyang katulad. But ang tanong po dyan, what led to Moses sin? Di kasi kita yung mukha mo dyan eh. Bakit po nagsasama? Maliit. Bakit hindi po niya sinunod ang utos ng Diyos
At kung minsan, tatanong balik sa Bye mga guys. Thank you sa panonood sa live.